Hello mga kapit! Ito po ang inyong mahaling ko. Ito po si Malay! Ito po si Tita Jess! Diba? Bumisaklat, hindi ba? Kababaeng tao. Hindi naman nakita. Hindi nakita yung Jet Li. Oo nga, Diyos ko. Behave siya. Nauna yung pubic hair. O si Papa O, si ODB, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Parang maluha-luha ka pa. Oo, kasi pinanood ko talaga sa YouTube. Oo. Yung Batang Quiapo. Yeah. Na sa 2 days lang ay naka... 2.8 million. My God, ito yung eksena kung saan namatay si David o pinatay siya ni Miguelito. Yeah. Kahit na ilang araw na ang nagdaan, yun pa rin ang pinag-uusapan nila Aling Tasing. Kasi Day, ang galing naman talaga noon. Eksena na yun. Si Coco Martin. Ngayon ko lang nakita si Coco Martin na talagang hagulgol. Tapos kasama yung galit. Tama. Yung kanyang panggigigil na makita at makaganti rin, makabawi kay Miguelito. Yes. Ang batang rebelde. May message, ha? Ay, si Aga Mulak pala. Ama yun. Ang batang ama yun. Ang batang ama. Angelito. Angelito yun. O, tapos. Ayun nga, may message ko si Direk Coco. Sabi ko, Direk, grabe ang sakit ng episode. Napakahusay mo. Sabi niya, thank you, Mama Loy. Sabi niya, gano'n. Pero hindi hindi naman yun din ang natatapos yun ang text mo eh. Kailan naman kami ang tagal-tagal na, Direk ko. Sa Monday daw. Ang reply sa kanya ni Direk, Mama Loy, gagawan din kita ng gano'n. Tetigilin na rin. Huwag naman, Direk. Alam mo si parang makakabalik. Si Coco talagang pag ganyan at mamamaalam na, tinatanong niya yung co-star niya o yung bata o yung artista kung paano mo gustong mamatay. Yun, tinatanong. Ngayon, sa Monday makikita kayo. Expect mo na yung ganyang tanong kay Coco. Ano? Paano mo gustong mamatay? Ay! Ayaw ko! Minessage mo kasi. Direk! Ayoko masaktan. Pero ang dami na nagtatanong, bakit daw namatay na kaya si David? Huwag kang maingkit. Mangyayari din. Direk! Ako sa totoo lang, pag ako nagkakaroon ng ganyan mga teleserye, sinasabi ko, huwag niyo akong patayin, paalisin niyo na lang ako. Kaya wala akong mga show na Shaggy Bells. Ganon. Saka para makakabalik, di ba? Oo, para pag, Diyos ko, 7 taon ulit yung Batang Quiapo. Oo. Di ba? O, 7 taon din nating babanggitin yung Batang Quiapo. Yeah. Ganyan, di ba? Pero alam mo yung mga ganyan, talagang nakakapit dyan yung mga masa. Totoo. Sa mga ganyan, pinoprolong yung eksena ng katulad ng kay Coco, ilang minuto yon. Oo. Nakakaloka, hindi ba? Pero kasi nga, umiiyak pa tayo lahat eh. Oo, kaya hindi matigil yung eksena. Oo. Tinanang sa atin, di ba? Congratulations naman dyan. Na yung iba sinasabi, baka naman daw kaya daw nawala na si David doon. Kasi nga, may bagong villain. Gusto mo yung villain, di ba? Nakuhang-kuha din yung inis ng mga tao. Ha? Vilma yun! Villain! Yung bagong kontrabidang gigil yung mga tao kay Jake. Ay, oo, Diyos ko. Alam mo naman yun, di ba? Kahit nasa ibang bansa na si Jake, talagang nakukuha pa rin niya yung taas ng tono. Kahit nag-testosterone siya eh. Hindi! Ibang Jake yan. Jake Cyrus yung sinasabi mo. Pasensya na. Kasi tinanong 155 na kasi naman to si Robert Herrera. Diba? Talaga nag-invita ko sa Tipsy Pig para i-treat kami. Kung magpapiging no? Birthday naman yan. Belated yun. Belated happy birthday. March 30 pa siya. Sabi tuloy bumabate. Kasi nga na laging aboard. Nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa. Anyway. Ayun nga na, back to Jake. Yun, ang dami yung pumupuri kay Jake. Pero ang dami rin nagbabash. Oo nga, ang dami nakakapansin. Kasi nga daw yung ngipin niya. Diba? Pag nagsasalita siya parang nakaganon. Yung veneers ba? Naka-veneers ba si Jake? Ay, naku, Nay. Etong matinding hamon niya sa lahat na nagsasabing kung veneers daw yun. Hindi daw veneers yun. Patunayan nyo. Totoong ngipin daw niya. Hindi kaya zirconia yun? Ay,
Hindi naman siguro. Tunay ba yung ngipin niya? Yes! Oo, kaya lang siguro masyadong no, kasi hindi nagkikita yung gum, yung gilagid ni Jake kasi puro ipin pa. Nakagalit sa laki. Alam mo, tanongin natin si Gorgeous Smile Dental Clinic, si Doc JC Solis. Ay, oo. Kung ano yung masasabi niya dyan. Ano? Kasi doon kami nagpapa-dental care. Diba? Diba? Pero minsan, di ba, nasa character development yun, parang siguro feeling, baka nung inaral niya yung character niya, iniisip niya kung anong klase ng mukha, anong ngiti, anong liit ng mukha. Oo, kasi parang naikukumpara siya kay Jim Carrey. Oo, diba? Yung kapatid ni Mariah. Diba? So, magkapatid ba sila? Hindi, magkapatid yun! Hindi sila magkapatid. Hindi ba ano sila? Pits. Tapos pala si Jake. Pagkapa yung taon ka. Kaya nga, di ba, napanood natin sa Cinema Bravo. Oo, yung panayam nito kay Jake Cuenca. At sinabi nga ni Jake na hindi totoo to at kaya niyang patunayan at kahit kumuha kayo ng mga dentist para i-check yung ngipin niya at ito ay totoo. Ngayon, kung mapapatunayan na totoo yung ngipin niya, kakagatin niya yung mga Talaga ba? Hindi! Hindi naman siya vampira. Isusu daw! Isusu! O, isatahiin niya daw yung bibig nung Ay, ba? So, yun! Su! Isusu! Ramirez? Gaga, Su. Ano ba? Su. Anong Su? Carmen. Carmen Su? Ha? Parang no? Nag-iisip tuloy si Mama Ray ng entry. Kaloka. Marami bang animals doon? Su. Su ba? Anyway. So, Alam mo, siya ka-confident, di ba, Nay? Tsaka siya yung may hawak ng ngipin niya. Kahit na buong mundo magreklamo tungkol sa ngipin ni Jake Cuenca. Kung happy naman si Jake Cuenca sa kanyang dental chenes, di ba? Sino naman yung mga bashers para questionin ito, no? Correct. Oo, kung masyado ba silang naapektuhan ng ngipin ni Jake? Doon din sila siguro isang naiinis na di ba? Yung pag nag-ano na si Miguelito. Kasi pag nagigigil na, parang galit na galit. Oo. At saka rin yung isa pang nag-trending, ha? Ganyan ba yun? Oo, ganyan. Hindi naman ganyan ilong ni Jake eh, layo. Sobrang layo. Hindi malayo. Malayo na yung pagitan ng bawat buko. Wow. Ay, hindi. Gusto mo yung buko ko rito? Hindi, Jake. Na hanggang ngayon yung suso mo, lobo na may tubig. Sige, pakita mo kayo. Yabang-yabang mo. Hindi, Jake talaga. Gusto mo tusukin ko ng kain. Tingnan natin kung hindi lumawa dyan yung tubig sa Maglalampaso pa ako. Look. Anyway. Wow! Sasalita na may walang book. Anyway. Kaya tumatawa na lang ako. Smile! Di ba? Anyway. So yun nga, dagdag din yun sa kinakainsan sa kanya. Isa pang nagda-trending ngayon, yung parang nakakaloko niyang sayo-sayo na ganun dun sa motorcade. Talagang trending yun dahil nga gigil na gigil din yung mga tao sa kanya na parang napaka-sarcastic na sayo niya, yung ngiti niya. Yun. Alam mo talagang isaksak na lang ni Jake sa kanyang upper head na talagang you really cannot please everyone. Yes. Hayaan mo na yan, Jake. Dahil hindi naman kami naiiba dyan sa nangyayari sa'yo na binabash ka. Kahit naman kami binabash kami. Yes. Basta ang importante, di ba? Sipin mo na lang na relevant ka pa din. Yes. Kaya nakaka-apekto ka yung presensya mo, yung ginagawa mo sa ibang tao. At saka maganda yung portrayal niya ng role niya Miguelito. Diba? Kumbaga, dati hindi naman naapektuhan ng ganyan yung mga nanonood sa iba niyang teleserye. Pero dito, diba? Dahil dun sa mga ginagawa niyang mga movement ng lips, ng eyes, ng face, ng ngipin, diba? Apektado yung mga tao. Diba? Ngayon nga, tuwan-tuwa sila ngayon dahil namatay na si McCoy. Diba? Siyempre iba, natuwa sila dahil nandun na sa libingan ng mga bayani. So, okay yun. Diba? Ibang ako yun. Ibang ako yun.
Tsaka nasa morgue pa. Hindi pa nililibing. Sino? Si Makoy. Ibang Makoy yung tinutukoy mo. Gulo-gulo Presidente naman, no? yata yan. Ay, sorry. Pasensya na, 205. Pero na ang ganda ng pagkamatay niya, no? Dati lahat ng tao gusto mamatay na siya, pero ngayon, awang-awa sa kanya, parang binigyan siya ng redemption sa dulo. Sorry, sakit, tanggol. Kuya, sorry. Ang sakit din ng tao nung tinawag niyang kuya. Naku, Nay, dahil nga talaga napaka-dedicated nitong si Makoy sa kanyang trabaho. Talagang hindi maiwasan na minsan masasaktan talaga tayo sa eksena. At nag-post nga siya ng picture kung saan pinakita niya na bahagya siyang nasugatan dun sa scene kung saan sinasaksak siya ni Jake Cuenca. At ang kanyang caption, eto, nasusulat, no? Para mas ramdam, magpasaksak ka talaga. Hehehehe. Joke lang. Mahirap iwasan talaga sa trabaho to. Totoo naman. Pero, syempre, saludo talaga tayo kay Makoy dahil very professional. Tinuloy pa rin niya yung eksena kahit na bahagya siyang nasaktan. Kunwari ikaw si Makoy. Oh, Kuya, sorry. Ha? Ganun lang. Galing. Congratulations, Makoy. Grabe. Job well done. Iba talaga si Coco Martin. Yes. Batang Quiapo is the best. Yes. Oo. Kaya naku, Diyos ko, abangan naman natin, Jex, kung paano naman titigukin si Loy at si... Wag po! Kuya! Kuya na kay Kuya. Yan yung mga ganyang acting ang gusto ni Coco. Ayan. Paano? Kuya! Ayan! Direct. Tapos papatayin siya. Alam mo kung paano? Paano? Kukurutin ng bonggang-bongga yung Adam's apple. Sasakit yun. Nagpapanggap kang babae. Nabukelya may Adam's apple. Anyway, basta congrats ha. Yes! Congratulations, Batang Quiapo! Ayan, syempre. Parang gusto ko rin i-congrats ito. Sino? Si Christine Reyes. Oh, ay, bakit? Naka-move on na. Kay Marco Gumapaw. Paano mo na nasabi? Hindi mo narinig? Nasa kaliwa eh. Nakasabi, gumanon ako. Oo. Oo. Paano mo nga nasabi? Loud and clear. Ito na nga. Ang chika ay congratulations, Christine. Kasi ang unique ng kanilang meeting. Di ba si Christine ang in-endorse niyang senador ay si Amy Marcos. Yes. Ito namang lalaki ay isa sa mga strategist naman ni Bam Aquino. Magkaiba sila, di ba? Pero pareho nagwaki. Yes. Oo. Aba, yun na nga. Sino tong lalaking wagi? Aba, syempre, hindi ako yan. Ay? I just supported Bam, okay? Sino yung lalaking wagi? No, Loy. You know me. We just supported Bam, okay? Hindi naman ikaw, Tia. Grabe ka. Di pa katapos. Hindi, ito nga yung strategist niya, ang pangalan ay Gio. Ano apelido, Te? Wala siyang tatay eh. Uy! Bakit? Charot lang. Ito lang. Kasi pa ako. Gio Tingson. So, lagi raw sila nakikita nitong si Christine Reyes. So, feeling ko, naka-move on na si Christine. And I'm sure tuwan-tuwa dyan si Marco Gumapaw. Dahil, kumbaga, pareho na sila nakaka-move on. Diba? So, naka-move on na rin si Marco Gumapaw? Ito na nga nakakaloka. Speaking of Marco Gumapaw. Oo. Aba, nakita sila one time sa Rockwell. Nino? Ni Barbie. Dal? Barbie. Gaga. Gaga to. Barbie! So! Hindi Dal! Barbie Su. Gaga. Ay! Ano ba? Sino Barbie ba? Q. Barbecue. Ha? Sino ba kasing Barbie, Te? Barbie Imperial. Kasi marami nakakita
sa kanila, kumakain doon sa isang restaurant sa Rockwell. Teka. Sila lang dalawa lang daw. Totoo ba yan? Eh, di ba si Barbie? Sandali muna. Richard? Alam ko yan. Oo. Sandali. Oh, ito, ha? Ito yung video. Ay, hindi. Ito yan. Oh. Naku, ipay no, tatabayan. Pakita ko. Sa Manila nakikita. Ayan, talagang confirm silang dalawa na. Confirm sila dalawa. Hindi pa lang manika yung iba. Ang ganda ng mukha. So silang dalawa na magkasama? Wala na sila na Richard? Yun nga yung tanong ng mga nakakita doon. Wala na ba si Barbie Imperial tsaka si Richard Gutierrez? Sila pa din. Ba't magkasama si Barbie tsaka si Marco? Hindi ba pwede? Ay, hindi. Bakit nga? So, syempre, curious si Aling Tasing. Kaya nga. Anong apelido ni Barbie? Imperial. Si Marco ay, ang tunay na pangalan ay Marco Imperial Gumabaw. Ha? Magkapilido sila, te? Yung kasasabi mo lang eh. Oo, kasasabi mo lang eh. Diba? Tutuyot na. Huwag niyo akong Sinabi mo kasi. Huwag niyo akong inaano. Kasi Si yung parang Marco. Imperial eh. Oo nga. Sila ay magkamag-anak. At very, very close sila. Katulad din ni Marco Imperial kay Gretchen Pulido. Dahil si Gretchen Pulido ay kamag-anak ni Marco sa Gumabaw side, sa father's side. Kasi ang middle name ni Gretchen, Gumabaw. Ito namang si Barbie ay Pinsan ni Marco. hindi. Ano? Pamangkin niya si Marco Gumabaw. Dahil ang pinsan ni Barbie ay si Ken. Sino si Ken? Ay, sorry. Manika na pala to. Sorry. Jowa niya yun si Ken. Kung si Barbie Dahlia. Ay, naiba no? Oo. Pasensya na. Alas 2 na. Anyway, si Barbie Imperial ay pamangkin sa pinsan, itong si Marco. Dahil pinsan ni Barbie Imperial ang nanay ni Marco. Kaya doon sa mga nagkakalat o sa mga bashers na parang sumisegue si Barbie, ayan na po ang malinaw. Magkamag-anak po sila at madalas din silang magkasama. Eh, teka lang, Nay. Bakit nga ba sila magkasama dun sa video na yun? Wala kang pakialam. Sabi ko sa Richard eh. Kasi nga, itong si Marco at si Barbie, supposedly, hintayin nila si Richard. Kaya lang hindi na kinaya ng powers ni Richard. Kasi si Richard, that day ay galing o manggagaling naman sa press con o sa media con ng finale ng Incognito. Imbitado ka ba dun, te? In fairness naman to ABS-CBN, imbitado tayo dyan. Nagkataon lang na tayong tatlo nandun sa bandang MOA. Kasi nga, andun na lahat yung mga lakad natin. Yun nga, sumabay yung Incognito. Oo. Kaya anyway, so yun na po yung paglilinaw ha. Itigil na natin ang pagliling kay Barbie Imperial at kay Marco Imperial Gumabaw. Okay? Malinaw na yan ha. And speaking of Incognito, ayan, malapit na ang finale ng Incognito. At syempre, alam mo na ikwento nga ni Baron Geisler dito, no? Na dito raw, in fairness daw sa kanya, dito raw sa Incognito, ay hindi siya nag-iinom. Wow! Sabi nga niya, it's so liberating. Yeah. Kaya sana raw sa mga susunod, talagang kakayanin ang powers niya. Diba? Diba? Tuloy-tuloy mo lang yan, Baron, sayang. Oo, sayang yung nasimulan. Kasi alam mo, baliwala ang husay sa pag-arte kung may bisyo, kung may segue, diba? Sayang yung husay mo, hindi ba? Lahat sila actually mahuhusay. Ang tinaman ng Lola Maris Racal. Yes! Ay, pagpasok na gano'n, pak! Kabog! Maalala mo pa ba yung dating issue nila ni Anthony Jennings? Tsaka ni Jam Villanueva? Hindi na, hindi ba? Hindi na nga pala maaalala, te. Pero ngayon, pinapaalala mo na naman. Naalala mo? Naalala ko nga dahil sinabi mo eh. Oo nga na.
Ba't mo ko pinaalala? Pasensya na kayo, 280 na. Ano, wala na naman ako sa sarili ko. Anyway, lagi kong paniniwala dyan, whatever issue na dumating sa buhay mo, pag mahusay ka talagang umarte sa iyong craft, mas doon nakatuon ang atensyon ng mga tao. Tama. Sabi nga nila, di ba, you can never put a good talent down. Yes. O, yan sina Anthony Jennings at si Maris Racal. Tsaka na yung mga endorsements na dati sinabi magpapahinga muna nang nagkaroon ng issue. Ngayon, nagbalikan na sa kanila. Diba? Oo, diba? Nabubuo mo yan ulit Bumabalik sila ulit sa'yo kasi siyempre, malaking lesson din yung natutunan ni Anthony Jennings at ni Maris Racal sa nakaraang issue. Yes. Na definitely, hindi na mauulit yon. Diba? Parang si David din. May redemption. May redemption. Yes. Ganun talaga. At ito na nga, Loy. Diba? Galing tayo sa concert ni Jason D. Ay! At ito ang mga balita. Naku, Mamaloy, di ba? Saksi tayo dyan. Abay, hindi na nga makalimutan ni Jason D ang kanyang 10th anniversary concert noong June 27 na ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa Resorts World. Dahil umuwi pa talaga ang kanyang mami mula sa US, hindi ba? Para siya'y panoorin. At Diyos ko, habang umaawit nga itong si Jason, ay parang nawawala siya sa kanyang tono dahil nga umiiyak siya habang tinitingnan ng kanyang ina. Nakakatuwa rin ang isa-isang pagsulpot ng mga guest ni Jason tulad ni Yeng Constantino, Casey Tandingan, Kyla, at TJ Monterde para makipag-duet sa kanya. Inawit pa nilang lahat ang Palagi na hit song ni TJ at ni Casey at wala ngang humpay ang tilian. Si Martin Rivera naman na kagagaling lang ng US ay diretso na sa concert para pagbigyan si Jason. Ito kasi si Jason nagbaka sakali lamang na i-text si Martin at mag-request na mag-guest ito sa kanya. Ay, yes agad si Martin. Abay, nag-duet pa sila sa Be My Lady hit song ni Martin. Tilian din ang mga tao nang biglang sumulpot si Regine Velasquez at inawit nila ang hit duet song nila ni Ogie Alcacid. Nakakatuwa ang gabing yon kaya sa dami ng cellphone cameras na nakatutok, I'm sure nagkalat na rin sa TikTok ang once in a lifetime pagsasama-sama ng mga bigating singers na para mapagsama-sama mo sila sa isang gabi. Naku, ibig sabihin, abay mabuting tao at mahal talaga nila si Jason D. Nagkaroon din kami ng chance makapunta sa backstage para makapagpa-picture kay Jason. Kaya salamat kay Cares Caballero na staff ng Cornerstone. Andun din pala si Jed Madela na nanood din ng concert. At parang nakita rin natin doon, di ba Mamaloy, si JK Labao sa audience. Sayang at hindi lang natin nakunan. Sa mga nagtatanong kung sumisingil ba ng TF, ang mga nag-guest, hindi po. Friendship lamang po yun dahil ganun talaga sila. Pag may nagko-concert, nagsusuportahan. At any rate, congratulations Jason D sa producer na sina Yeng at Casey Tandingan at sa mahusay na direksyon ni John Prats. Ikaw na talaga, Jason D. Ayan. Congratulations! Jason D. Nakahusay. Ang wish ko kay Jason D, sana sumali siya sa The Voice. Feeling ko malaki ang chance niya mananalo siya. Ay, sumali na siya dun Doon na siya galing. Hala, Diyos ko, 220 na. Diyos ko, nawawala talaga. Parang nga tayo mag-shoot ng mga ganitong oras. Parang hanggang matapos yung show natin, yung floating mo, walang redemption. Oo, nakakaloka. Anyway, nagkaroon naman ng special screening ang How to Get Away from Your Toxic Family. Yes. Sa Moel Fund, no? Yun. Ito na yung second batch ng Filipino audience, yes, diba? At syempre this time kasama na si Miss Susan Africa at yung kanyang anak na si Migo Manikan. Kung
Kung maalala natin, ang tatay niya na si Spunky Manikan. Napakahusay ding aktor. Best supporting actor yan. Si Spunky Manikan. Kaya lang sumakabilang buhay na. So anyway, ayun nga, maging si Susan Africa ay na-shock din sa kanyang karakter. Diba? Siya na yung gumanap? Na-shock pa siya? Kasi first time niya mapanood ito na naloka din siya. Oh? At ang sabi niya, eto. Tita Susan, ano ba naman tong galit na galit sa yung mga tao sa movie? Gusto kanilang sabunutan. Ay, hindi ko sila masisisi. Dahil sarili ko, gusto ko sabunutan sarili ko. After watching How to Get Away from Your Toxic Family, anong reaction ni Miss Susan? I am in awe. Maganda siya. Manood po kayo. Normally po, pagkasama ako sa isang project, hindi po ako nagsasalita. Hinahayaan kong ibang tao magsasalita. Pero ito, nilapitan ko kaagad si OG. Sabi ko, congrats. Ang gandang pelikula. Hindi dahil nandun ka? Hindi dahil nandun ako. Dahil story-wise, marami kang marirelate. Yung mga lessons, yung mga values, maganda, panoorin mo. Promise. Anong pakiusap mo sa mga tao pagka panood na nila nitong movie? Ang tingin ko, itong movie na to parang salamin. Kung nakikita nila ang sarili nila, siguro dapat mag-isip-isip ng konti. Medyo hinay-hinay sa pag-alaga sa mga anak. Marami kayong leksyon na makukuha. Isipin niyo ang mental health ng mga anak niyo. Kasi napakaraming emotional abuse na nangyari sa story. Andiyan yung favoritism, andiyan yung not-respect ng the boundaries, andiyan yung verbal abuse. Napakarami po. Dapat po mapanood ito ng isang psychiatrist. Your first movie. Ano masasabi mo? I was so happy that my first mainstream movie, I got to act with my real-life mama, si Susan Africa. And since alam ko na hindi niyo pwede gawin, ako nagagawa para sa inyo ng ganito. Ayan na. Naiganti na. Sa mga hindi nakakaalam, bakit kaya sinasakal ni Migo yung kanyang nanay? Kasi nga siya mismo napaniwala sa karakter ni Miss Susan na sobra kang hate ng mga tao. So, naniniwala ka na hindi lahat ng nanay ay maayos, matino? Walang nanay na perfecto. Ang maganda ay bilang nanay, ginagawa natin ang lahat para may taguyod sa ating mga anak. Pero siguro, oras na rin mapanood yung movie na to kasi may mga anak na ayaw magsalita, syempre. Dahil nire-respeto nila mga magulang nila. Pero siguro pag mapanood nila ng How to Get Away from a Toxic Family, kayo na po mag-iisip ng nanay kung tama ba ang ginagawa ninyo sa mga diba? Ayan, at syempre ang iyong imbitasyon dahil sa July 6 nasa Nagoya, Japan ang pelikulang ito. Yung mga kababayan natin sa Nagoya sa July 6. Mga kababayan sa Nagoya, Japan, July 6 po, abangan nyo po ang How to Get Away from My Toxic Family. Panoorin niyo po. Ayan, at syempre July 30. July 30 po, opening po dito sa lahat ng SM, in all the SM cinemas. Ayan, thank you so much, Tita Sue at Migo. Congratulations. Ayan, pakahusay na din po. Kuhang-kuha po niyo yung gigil namin lahat. Actually. Yan ay sa How to Get Away from Your Toxic Family na showing na sa July 30. Yes, exclusive po yan sa SM Cinemas. Okay? At syempre pa, ang July 6 naman ay nandun kami sa Japan. Para sa 2 p.m. at 5 p.m. showing. Siyempre, Mamaloy, sa June 29 naman ay nasa Kalgoorlie, Western Australia showing po. Yes, may screening po ang How to Get Away from My Toxic Family. Ito po, nandyan po ang number para po sa inyong ticket inquiry at reservation. Ako, hindi po kayo magsisisi. Ako na po nagsasabi. Hindi porke kami yung producer at ang creative din ay sobra kaming angat ng bangko. Hindi po. Ay talaga naman pong kayo nang bahalang mag-judge. Okay? Ayan po. July 30 po yan. Promise po talaga. Ayan. Kaya sa July 6, magkita-kita tayo dyan sa Nagoya, Japan. For your tickets, ayan po, nasa ilalim po ang mga detalye. Okay? Saan tayo magaganap na sa Fukiyagi Hall. Ayan. Dyan po, asa? Fukiyagi Hall. Yes. Ang ganda dyan sa?
Ay, gusto mo binabanggit. Para hindi nila makalimutan. Ay, naku. Sa? 2:23 na, Loy. Anyway, at syempre pa, yung ating announcement naman sa bagong schedule ng pagpapalabas sa Dubai at sa Abu Dhabi. Hintayin niyo po, ha? Yes. Makaka-experience din po kayo ng pelikulang ito, ha? Yes. Abangan ninyo, ha? Kasi kami mga nag-i-email na nagtatanong kung paano mapapalabas sa bansa nila, di ba? Nakakatuwa. Magandang reaction po ito, ha? Thank you so much. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na click yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, naisat po salamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandyan po sila sa Mother Ignacia sa ground floor po ng Grandia Place sa tawid lang po ng ABS-CBN. Yes, ang mga drip nila, di ba? Switzerland. Yes, imported. At syempre pa, babatiin din natin ng happy birthday ang manager ng Envy Skin Beauty and Wellness na si Mikey Abuel. Si Philip Abuel. Happy birthday to Mikey. Happy birthday! Ayan, thank you for taking care of us. Yes. At syempre pa, Jegs. Ate, sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. Ate, may babatiin lang din ako ng happy birthday. Babatiin ko lang si Madam Step C ng happy birthday, Madam. At si Melissa Caruncho. Happy birthday, te. I love you. Magkano na naman to? Parang nagkabigayan na. Wala. Binabati ko lang talaga sila. Kumari ko yun si Emil. Tsaka si Tita Betchay. Yes, Tita Betchay. Kumari ko yung mga love ko yan. At syempre pa, ang akin pong panayam naman, kay congratulations, kay April. Kamusta na siya? Eto. Jin, and congratulations! Darling, sayaw, darling. Ipakita mo ang galing. Everybody join me! Congratulations! Darling, sayaw, darling. Magmula sa original, congratulations! Si Congrats, April Gustilo. O, sa lahat ng mga nanonood dyan, isang malaking congratulations! Itong hindi mo pagpapakita sa showbiz o yung pananahimik mo sa showbiz. So ito na yon. Actually, hindi ko pa pinapaalam sa lahat na nagka-baby ako. Sino naman na ang maswerteng ama? Si Kuya Will ba hindi nanligo sa'yo dami? Kung alam niyong wala kang future sa lalaki, iinsultuhin niya yon. Kasi sabi niya, dapat practical kayo sa buhay. Kasi pag nagutom kayo, maghihiwalay din kayo. Umiyak ka na ba nun na parang first time mong natalakan? Oo, umiyak talaga ako. Sobrang down ako na hindi na ako makakabalik ulit. Ayan. Yan po sa OG Des Inspires. Okay? Yeah. At syempre, maraming salamat sa nagkilay sa akin. Nag-makeup ng Yes! Si Martina Sabusa. Yes! Happy birthday din tayo ng birthday. Nag-birthday din si... Happy birthday! O, Ayan. diba sinurprise na natin siya dito? At yung mga gusto magpa-makeup, ha? Yes. Sa wedding, sa annulment, Meron din. sa patay. Ay, di ba? Events na! Pasensya na, anong oras na Stress naman? na. 2:26 na, nakakaloka. Anyway, thank you so much, Martina Sabusap. Andyan po yung kanyang contact number. At maraming salamat kay Mayet de la Rosa. Ayan. Hello, Madam Mayet. Binigyan ako ni Madam Mayet de la Rosa. Yung yung mga nagbebenta ng mga alas sa mga malls. Lalo na sa Robinson's malls. Sa Robinson Magnolia sa Sabado, open yan. Napakaganda ng kwento ni Madam Mayet de la Rosa. Diyos ko. Kaya isa sa mga araw na ito, machichika rin natin yung Yes, Madam Mayet. At saka nabanggit mo na din na Madam Mayet! Madam Mayet, alam mo kakilala? Parang hihingi kayo ng ganito. Nakakain ko kay Madam Mayet. Madam Mayet! Madam Mayet, may space! May space! Depende yung kay Nicole Hiala. Ay, bakit? Hi, Nicole!
siya lang naman, Oh. hindi si Heart Evangelista, darling. Si Oh. Nicole Hiala, Ang? ang endorser ng Mayet de la Rosa. Oh! Ayan. Ay, Ayan. At syempre, pang Ideal Vision. Yes! Yes! Ang mata, oh. Nabanggit mo kasi Ideal Mon eh, Vision. kaya naalala ko din yung Ideal Vision. Nagpagawa nga ako dyan ng salamin ulit. Diba? Ayan. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Oz Noon Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, no? Tuwing umaga, wag na wag po tayo makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, 2:28. May mission! May mission pa rin tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Hi, Miss Rose ng White House Kids! Ay, Madam Rose, alam mo na, maraming salamat, alam mo na, Thank you as so always, much. sa Maring Rose ng White House Kids, yung mga nurses na NCLEX passers, Yes. naku, ayan po, ito ng pagkakataon ninyo, malay nyo makatira din kayo dyan sa New York. Yes! Hello, Madam Rose. I miss Malay you. nyo. Yun ang Diba? sinasabi ko. Namimiss ko lang siya. Kasi di ba okay. kinukwento nyo? Namimiss ko. May paramdam eh. Namimiss mo, nagpaparamdam ka ba? Si Mamaloy din eh. Oh, Oo, ano? may nararamdaman. Wow, naramdaman. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy Rolex ba? Happy birthday! Ano ba yan yung alahas sa from Mayat de la Rosa? Happy birthday! Ay, doon ba yung galing? Sa happy birthday?